Sa headlines kan mga barata, dating pili Municipal Councilor Raul Delfin de Binagracia na biktima ng pambabadil, pinaglubong na kasudma. Chains of command as in retirement honor kay Major General Alex Luna kang 9th Infantry Division Philippine Army ginibo kasubagong aga. Pagpakarhay kang Jesse Robredo Coliseum, pinagtagamahan ng 15 milyones pesos na pondo. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Jesse M. Robredo Coliseum pinagtagamahan ng 15 milyones pesos na pondo para pakarayon ang atop na nagtutururo. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Para kan pagiging mega vaccination site kang Jesse M. Robredo Coliseum durante kang pandemic kung kaya dai ini nagamit sa anuman na sports activities. Kaipuhan man ining pakarhayon, huli kang labot sa atop. Kung kaya nagtuturo pag nag-uuran. Nadipisilan man sumot ang grupo ni City Engineer Alex Canning na mahanap ang leak. Para masolusyonan ini, magkakaigwa subot nin foaming sa enterong atop kang JMR Coliseum. Ang satuya pong recommendation ngon yan na hopefully the project will push through bidding anytime this week or next week. Ito pong foaming na inaapod, gabos na yellow part, i-cover na siya ka itong foam of about 3 inches. Iyon na po yan. Insured na daiyan mag-leak na sa haloy na panahon. Ang kagayunan po kayan, uga pa siyang insulation sa laog na dahil na siya tataguson ng grabing init hali sa luwas. Apara kang atop, nagturo ka laman ng salog, hulit na nababad sa tubig. Halat paninda Engineer Canning ang suway na pondo para digdi. And expected po na nagturukal itong flooring kang basketball area dahil nababa siya and wooden floor po ito. Talagang normal na mag-crack ito. So, ang satuya pang sarong recommendation, we are awaiting for funding for the flooring. Nagtagama man ang lokal na gobyerno kang Naga ng 15 million pesos para sa pagpakarhay kang atop kang Coliseum na pwedeng matapos sa laog nin 2 bulan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto sa JMR Coliseum pinagibo ang rice distribution kang nakalis na simana para sa mga miyembros kan sanggawadan sa bilog na syudad. Huli ta mahiwas ang espasyo kan Coliseum, mayong naging problema sa pagkamada kan sinakong bagas asin pagdistribuer kaini sa mga miyembros kang sanggawadan. Sa iba pang bareta, inako ni City Councilor Lito Del Rosario ang dakulang obligasyon bilang Secretary General kan Philippine Councilors League sa Bicol matapos na gibohon ang eleksyon kang nakalis na aldaw. Susog sa konsyal, sarong oportunidad man ini para maihiras kan syudad ning Naga ang mga maray na gibo. Asin makanood man kan ibang maray na gibo hali sa makataid na banwaan sa Bicol Region. Primero po, kumbaga sa sa gabos pong mga activities ng PCL, as Secretary General, ikaw po ang malid kan si mga. And of course, pag sinabing araw kayan, pirmi nang may mention ng Naga City. So, and bako lang po yan, we would like also to share with other LGUs, ano po si mga best practices like this sa Naga City. Ano po si pwedeng makuha man sa INDA. Padagos pa sa mga bareta, launching kang Tech for Ed program pinaggibo sa Banawaan ng San Fernando, Camarines Sur. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Tigalong sarkaso bagong aga ang Tech for Ed program kana DICT katabang ang LGU San Fernando sa Barangay Alianza kasabay man kana pagapirmakan mo watanganing mas magin maray pa ang boklaton na project kana mismong LGU katabang ang mga makabagong teknolohiya. Sigun kay Maria Peña Francia ni Pomoceno, ang Provincial Director kan DICT Camarines Sur, open sa gabos ang nasabi nga mga gamit para sa pag-adal kada mga kaakayan asin pwede man sa mga may edad na gustong makano din paggamit anin makabagong teknolohiya. Kasi may launching kami kang Tech for Ed Center na pig-establish na niya digdi sa Barangay Alianza. So, ining project na ni kang DICT para matawan ni access gabos na mga tao or residente halimbawa kung sa na-establish ang Tech for Ed Center, matawan sila ni
chance na maka-access ng computers, na may wifi access, para magamit nila sa pag-apply ng mga e-government services, sa mga out-of-school youth, ma-access nila ang mga modules na mayroon pigaan si DepEd para sa mga out-of-school youth. Ang mga senior citizens na gusto pa mang makanood paano magamit ang ICT. Si Kapitan Edelito Aborde, suportado ang nasabing programa na dakulang tabang sa pagbasa asin pag-adal kan mga kahubenan. Ang Barangay Alliance sa pigsuportahan ang buklaton na kung saan programa po kang LGU sa panginginot ni Mayor Fermin Mabolo. Katuwang tapo si Ma'am Ulit Okit and then si ngunyan po nag-sign kami ni MOA kay ba si Ma'am Nip Comoseno. At tangarik po makawanin lugar ang mga aki na makabuod din pagbasa asin adal dyan sa itaas ng barangay. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pinagpapautog na ngunyan sa Tinago National High School ang nagkapirang paghihigpit para masiguro ang seguridad kan mga estudyante matapos ang insidente ning ralamagan kan nagtalikod na simana. Ang detalles aramon pa sa report ni Melvin Machado. Sa nakalis na simana, may mga insidente ring ralamagan asin haramunan ka mga estudyante kang Tinago National High School asin ibang outsider. Mismo ang chief tanod kang barangay ang nagkumpirmar na may armas sa mga ini, balisong asin sumpak. Susuki Principal Rick Ruizo, isolated case man sana ang mga ini. Ang kasimbagan may po kayan sa mga trouble na nangyayari. Actually, isolated cases man lang yung nangyayari sa Tuya. May mga outsiders kaya sa na gustong mag-influensya sa local eskwelahan. Siguro sa mga barkada ninda, na then nag-i-eskwela, nagdidigdi. Siguro sa man yan na si itong during pandemic, haloy sinda nag-iribahan doon sa luwas. Ngunyan, paglaog digdi, dahil man sinda pwede makadigdi. Yan, nagkakaigwanin ko yan, mga dikit man lang na mga dahil nagpagkakaintindihan. Kabali sa lakdang na sidang pinagibo, iyon na sarado ang gate kang eskwelahan. Oras na makalaog na ang gabos na estudyante asin makakalawasan na pag oras na nimpurulian sa klase. Asin pagbantay kang tanod, urog na akong banggi. Ang samuyang ginibong action kayan, pig-activate mi si Kuyan, si samuyang committee para mabantayan ang satuing kaakian. Kaya kung nahilingin do, sarado po ang gate, may gwardiya dyan. Asin sa oras lang talaga sinda makakaluwas ang mga kaakianta. From 6 hanggang hanggang 12, sa kanila makaluwas. Asin pag alauna naman, si second shifting, 2 shifting kaya kita ngunyan, morning shift and afternoon shift. O pagbanggi, pig-request mi si mga tanod sa samuyang barangay na magdagdag din bantay sa gate sa luwas. Minsan, meron talaga nag-aarabangan dyan. Nakauli naman subod ka mga maestra ang involved mga estudyante asin nag-agi sa proseso kan pagpapagirumdum para malikayan na maglala pa ang nasabing problema. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, papapinturahan na sana ni Principal Rick Ruizo kan Tinago National High School ang lanob kang sa inang comfort room na pano-pano ning surat na kagigibuhan kan mga estudyante. Para kay Principal Ruizo, sarong ekspresyon kan mga estudyante ang pagpaparasurat sa lanob. Papaliwanagan man subuot ang mga aki na kaipuan tawanin importansya ang mga pasilidad kang eskwelahan. Normal po sa akin na magkaigwa ng mga vandalism na yan. Siguro saruin sa expression ninda. Ito kayang pandemic, pero kuya na kuyan sinda. Dahil hindi ninda na kukoy kung paano ang sa indang ngunyan. May mga instance na ang mga aki, express ninda ang Madali man po ang solusyon kaya pinipinturahan mo lang yan. Pag makuya na naman. Tapos, dikit na pagirumdom na pagtao ng importansya kang mga bagay. Pag tinawan mo siya ng orientation proseso kung paano mapahalagahan ang mga bagay, nagbabago man ang mga aki. Sa pagbabalik kang news break,
Dating konsyal na pinagbadil sa Banawaanin Pili Camarines Sur na ilubong na kan suudma. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panoflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, ginimo kang subagong aga ang change of command as in retirement honor kay Major General Alex Luna, ang dating Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army as in pamayo kang Joint Task Force Bicolandia. Si Lieutenant General Romeo Browner, ang Commanding General kang Philippine Army, ang panginot na bisita sa nasabing aktibidad. Sa ngunyan, si Brigadier General Jaime Abawag Jr., ang Assistant Division Commander, ang magiging Acting Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army. Sa Satuyang Police Report, magkasuno sa motorsiklo pinagsitar tamayong helmet na sulot na kuananim pinaalang na dahoning marijuana sa Oplan Sita kan PNP Naga. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Dinakop kan mga otoridad ang duwang rider nin motorsiklo matapos makuanan nin pinaalang na marijuana sa ginibong Oplan Sita kada mga pulis sa Dinaga, Naga City pasado alas 4 nin aga Kasubago. Sa report kan PNP, nagluluwas na na-flag down kan mga otoridad ang duwang motorista na si Edmar Labalan, 20 anyos, asin Carl Iban, 22 anyos, ninhuli sa mayong helmet. Alagad, aksidente kaning nahulog ang sarong plastic sachet na may log din pinaalang na marijuana. Dumanapig dakop ang duwa asina sa ngunyan na sa kustodiya kan PNP tanganing sangatanin kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, dating Municipal Councilor kan Banawaanin Pili Camarines Sur na binadil gadan na ilubong na kan suudma. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado.
Sa taho kang init nin panahon kasudmang hapon aldaw na Domingo, inihatod na sa saing lubungan si dating Municipal Councilor Raul Delfin Divina Gracia. Si Divina Gracia ang biktima ng pambabadil kanakali sa Nobyembre 19 sa ampangan kang saing residensya sa Central Park Subdivision, Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur. Hastang unyan matipid man ang Camarines Sur Police Provincial Office sa pagpalawasin anuman na impormasyon sa development kan investigasyon kasumpay kang pambabadil ki Divina Gracia. Sa 2nd District Congressman Elry Villaferte kan Camarines Sur ang nag-upreser naman ng reward para sa sisayman na makakataunin informasyon sa nasa likod kang panglilikidar sa biktimang si Divina Gracia na haloy naman ng lider sa politika. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, suspek sa pangahapihap sa masela na parte ng lawas ng mga babae sa barangay Dayangdang asin Liboton na dakop na. Ang detalles aramon to sa report ni Jerome Bree. Nasa kustodiya ng unyan ka na Philippine National Police ang sarong 31 anyos na lalaki na sinasabing sospek sa panghapihap ni na masela na parte kanda lawas kan duwang menor de edad sa Dayangdang. Asin iyuman ang sinasabing sospek sa siring na insidente sa ibang barangay sa Naga. Sigun kay Kapitan Julio Cesar Sanchez kan Dayangdang, may duwa subot na minor de edad na nagpaabot nin subong sa iya kaso banggi. Manungod sa insidente na tulos mo na pig-ibahan kan mismong kapitan. Tanganing hanapon ang sinasabing sospek asin naabutan mismo sa may Colgante Bridge na nasabing persona asin dumana pigdagop kan barangay opisyal. Nagbaba ako sa tricycle para lang magungko. Pag-abot sa main line, iyon na ito, naghabulan pa kami, nakabike siya hanggang sa hirap ng Diyos, sa dampot ko siya. Hanggang may nag-aaraging mga sasakyan, na pinagilid ko siya para dahil kita magkausa ng traffic. Sabi ko, hindi kanya ako, boy, dinadakop ka may reklamo sa ino. Sabi ko, kung may pili kang magsimbag, dumanda lang niya kita sa presinto para tubangan. And then, hirap ng Diyos, may nagagining patrolling sa police, pinarakot para iyo maging service pagpaduman kamay pang kaibanan na tanod. Ang sabi ko sa tanod, magkitok man sa ibang area kan Dayangdang. And nagkatong nadakop ko na siya, inapuna ko na si tanod na pigagadang kong responde. Sabi ko, magdiretsyon na ka mo sa solid street na na-apprehend ko na ang sospechado, alleged na suspect. Dagdag pa kan opisyal na iniman ang sinasabing sospek sa panghapihap sa mga kababaihan sa barangay Liboton na kan mga nakaaraging simana. Kung permaron man si mga biktima dyan sa Liboton High School and then nag-college. And then after how many minutes, yaon na si Kapronto kaibanan itong mga biktima. Palaog pa lang sa presento itong tulong biktima, interong kinikibig-kibigan nakaatubang itong suspect, alleged suspect. Interong kinikibig-kibigan si duwang minor de edad man na biktima, kinonpermaninda na iyo da talaga iyan, binaba pa sinda sa bike, and then pigparay masimas da perang segundo. Kaya kumpirmado po kang duwa asin tulong sa ospisyadong biktima na iyo manda po ito. Ana sospek na sa kustodiya ngunyan kan Philippine National Police Naga asin naatubang sa maninigong kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Kadagos pa sa mga bareta, mga kaakian na hali sa Naga City Children's Home pinaugma kang Robinson Mall sa indang aktibidad na A Day with the Kids kang nakalihis na aldaw. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Mayong karibayang kaugmahan na namatayaan kang 28 mga aki hali sa Naga City Children's Home as in Women's Home. Sinda, itong may kanya-kanyang pinag-aagyan sa buhay. Alagad sa paagi kan aktibidad na A Day with the Kids na pinagdulot kang Robinson's Mall. Liwat na matayan ninda ang paging normal bilang sarong aki. Nagkarawat sinda sa World of Fun as in nagkakan sa sarong restaurant. Asin nagdala ng pelikula sa sinihan kang Robinson's Mall. Presentiman si Naga City Vice Mayor Nene de Asis na nagpaabot ng pasasalamat kay Engineer Christian Wesley Villanueva, ang Regional Operations Manager kang Robinson's Naga. I-invite ang mga aki sa Women's Shelter, saka sa Children's Home na garo pa-Christmas maninda sa mga kaakian na nasa shelter nga ni na day nakakaruluwas. So it's one way daw ng parang gift-giving maninda. Pero ang makagayunan, may mga partner, sinda, mga establishment. And this is one way na ipapahiling sa inda na ang Christmas para sa gabos, lalo na sa mga kaagian, regardless kung anong estado sinda sa buhay, as in ano ang
sa indang mga sinasapong mga katibaadan. Mas naging maugma pa ang aktibidad kan pailawan na ang higanting Christmas tree sa Robinsons Mall Naga na sinabayan ng gift giving. May baraylihan, asin may nagkanta. Nagpaabot man ng pasasalamat si Miss Precious Kimi Luis Hidalgo sa mga naging katuwang ninda sa nasabing aktibidad. Robinsons Management will always be here to be with us, to be of service with the Bicolano people para i-address tayo, assist tayo, especially in times of needs. That is really na nawawala kami, but we are always here, open to serve you pa. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mga tugang 27 aldaw na sana, Pasko na. Asin yan, ang katalipunan kan mga bareta ngunyan na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.